5 taon. 5 taon akong naging anino sa sarili kong pamamahay. Pinili kong maging basahan para lang kuminang ang asawa ko. Pero ngayong gabi, habang bumubuhos ang ulan at dinudugo ako sa malamig na semento, nakita ko sila sa bintana. Nagtatawanan, hawak ang champagne, ipinagdiriwang ang aking pagkawala. Akala nila, tinapon lang nila ang isang walang kwentang asawa. Ang hindi nila alam, itinapon nila ang nag-iisang tao na bumuhay sa kanila. Humanda kayo, dahil ang basahan na tinapakan ninyo noon, ang siyang hihila sa inyo pababa sa impyerno ngayon. Huwag kang mag-alala, kumare. Malapit na ring matapos ang paghihirap natin. Konting tiis na lang at mapapalayas ko na rin ang palamunin na yan dito sa mansyon. Alam mo naman, hindi siya bagay sa estado ng anak kong si Carlos. Ang mga salitang yon ni Donna Esmeralda ay parang matatalim na bubog na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Nakaluhod ako sa sahig, hawak ang basahan na halos pudpud na sa kakakuskus ko sa marmol na tiles. Ang bawat salita niya sa telepono ay tumatagos sa aking likuran. Mas masakit pa sa kirot ng aking balakang dahil sa 8 buwang pagdadala ko sa aking sinapupunan. Hindi ako umimik. Sanay na ang aking mga tenga sa lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit sa tuwing naririnig ko ito, tila may bagong sugat na bumubukas sa aking puso. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng kalyo at gasgas. Malayo sa makinis na kamay ng isang senyorita na inaasahan ng aking biyenan. Pero ang mga kamay na ito ang nagluto ng bawat ulam na kinakain nila. Naglaban ng bawat damit na isinusuot nila para magmukhang kagalang-galang. At higit sa lahat, ang mga kamay na ito ang nag-type ng project proposal na naging dahilan kung bakit nagdiriwang sila ngayon. Si Carlos ay nanalo ng malaking kontrata, pero ang bawat pahina ng planong yon ay dugo at pawis ko ang puhunan. Bumangon ako ng dahan-dahan, ininda ang bigat ng aking tiyan. Ngayong gabi ang grand celebration ni Carlos. Kailangan kong siguraduhin na perpekto ang lahat. Inayos ko ang aking simpleng duster, nakupas na ang kulay. Wala akong bagong damit. Ang huling ipon ko ay ibinigay ko kay Carlos noong nakaraang linggo para daw sa representational expenses niya. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na pumaparada sa driveway ay hudyat na nagsisimula na ang palabas. Nagtago ako sa kusina, abala sa pag-aayos ng mga kanape habang naririnig ko ang tawanan sa labas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kusina. Ang simoy ng mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. Sapaw na sapaw ang amoy ng bawang at sibuyas na nakakapit sa aking balat. Si Donna Esmeralda, suot ang kanyang sequined gown, ay pumasok na may kasamang isang babae. Si Vanessa. Si Vanessa na laging present sa mga kwento ni Carlos bilang business partner. Nakasuot siya ng pulang velvet dress na bumabalot sa kanyang kurba at sa kanyang leeg ay may kumikinang na kwintas na diamante. Napakaganda niya, parang isang reyna, habang ako ay mukhang utusan sa sarili kong pamamahay. Miriam, tawag sa akin ni Donna Esmeralda na hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Ikuha mo nga kami ng wine at bilisan mo. Uhaw na si Vanessa. Tumango ako at kumuha ng tray. Habang inaabot ko ang baso kay Vanessa, napansin ko ang kanyang mapanuring tingin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at isang nangiting puno ng awa o marahil ay pangungutya ang sumilay sa kanyang labi. Thank you, Miriam. Malambing niyang sabi, pero ang tono ay parang kausap ang isang alipin. Ang ganda ng kwintas ko, di ba? Gift ni Carlos sa akin for closing the deal. He's so generous. Nanigas ako, isang regalo. Para sa deal na ako ang gumawa, pinilit kong ngumiti at tumalikod. Pagpasok ko sa master's bedroom upang iligpit ang coat na hinubad ni Carlos kanina, naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Kinuha ko ang coat para isabit at may nalaglag na maliit na papel mula sa bulsa. Isang resibo. Pinulot ko ito. Ang petsa ay kahapon. Ang halaga. Halos himatayin ako
Nang makita ko ang numero, 5 milyon. Ito ay para sa isang diamond necklace. Nanginig ang buong katawan ko. Ito ang eksaktong halaga na nakuha ko mula sa pagbebenta ng lupang pamana ng aking mga magulang sa probinsya. Ibinigay ko ang tseke kay Carlos dahil sabi niya ay kailangan ng kumpanya ng emergency fund para hindi mabankrupt. Lumuhod ako sa aking mga magulang, nagmakaawa na ibenta ang lupa para lang maisalba ang pangarap ng asawa ko. Pero hindi pala kumpanya ang sinalba ko. Binili ko pala ang kwintas na nakasuot sa leeg ng kabit niya. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay tuluyan ng umagos. Napahawak ako sa dibdib ko na parang may kamay na dumukot sa puso ko at piniga ito hanggang sa maubos ang dugo. Ganito ba ang kabayaran ng pagmamahal ko? Isang malaking kasinungalingan. Lumabas ako ng kwarto, lutang ang isip. Hawak pa rin ang resibo. Nais kong sumigaw. Nais kong sugurin sila sa baba. Pero ang bigat ng katotohanan ay parang kadenang nakatali sa aking mga paa. Napadaan ako sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ko ang boses ni Carlos at ng kanyang ina. Anak, kailan mo ba sasabihin sa kanya? Tanong ni Donna Esmeralda. Ang boses niya ay puno ng inip. Huwag ka nang mainip, Mama. Sagot ni Carlos. Ang boses na dati ay nagbubulong sa akin ng I love you bago matulog, ngayon ay malamig na parang yelo. Pagkapanganak niya, papipirmahin ko na siya. Wala na siyang silbi sa kumpanya. Nakuha na natin ang lahat ng contacts ng pamilya niya. Besides, Vanessa is pregnant too. Ayokong lumaki ang anak namin na may kahati sa mana. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang sanggol sa loob ko ay sumipa ng malakas. Tila nararamdaman ng puot at sakit na dumadaloy sa aking dugo. Sorry anak. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay basag at garalgal. Patawarin mo si Mama. Akala ko, binibigyan kita ng pamilya. Iyon pala, dinala kita sa pugad ng mga ahas. Aalis na sana ako nang biglang bumukas nang maluwang ang pinto. Bumungad si Carlos. Nagtama ang aming mga mata. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa aking pisngi at nakita niya ang papel na hawak ko. Ang resibo ng kataksilan niya. Walang gulat sa mukha niya. Wala ring pagsisisi. Tanging inis lang ang nakikita ko. Carlos, ang tanging nasambit ko, ang pangalan na dati ay musika sa akin, ngayon ay lasang apdo. Ang pera ni na Papa, ang kwintas niya. Hinablot ni Carlos ang resibo mula sa kamay ko nang walang pasubali. Ano ba, Miriam? Pati ba naman gamit ko pinapakialaman mo? Anggil niya, na para bang ako pa ang may kasalanan. Napaka-invasive mo talaga, kaya ka iniiwan eh. Iniiwan? Tiningnan ko siya, puno ng sakit at di makapaniwalang tingin. Carlos, asawa mo ako. Binigay ko lahat. Wala kang binigay kundi sakit ng ulo, sigaw niya. Tinulak niya ako palayo sa pinto. Hindi naman ito malakas, pero dahil sa bigat ng tiyan ko at sa panghihina ng tuhod ko, nawalan ako ng balanse. Tumama ang balakang ko sa kanto ng antique table na nasa pasilyo. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa aking puson hanggang sa buong katawan. Napaupo ako sa sahig. Sapo ang aking tiyan. Aray. Daing ko. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ito ay sakit ng isang mundong gumuho sa isang iglap. Carlos, hindi man lang ako tinulungang tumayo. Inayos lang niya ang kanyang coat. Tiningnan ako ng may pandidiri at tinalikuran. Ayusin mo ang sarili mo. Nakakahiya ka sa mga bisita, sabi niya, bago naglakad pabalik sa party. Pabalik sa babaeng suot ang kwintas na binayaran ng dugo ng mga magulang ko. Naiwan akong nakasalampak sa sahig. Sa labas, nagsimulang kumulog ng malakas. Tila ang langit mismo ay naghahanda na sa bagyong paparating sa buhay ko. Pero sa loob ng katawan ko, may mas masakit na bagyo ang nag-uumpisa. Isang kirot na hindi ko pa nararamdaman noon ang unti-unting gumagapang sa aking sinapupunan. Bumaba ako ng hagdan
habang iniinda ang kirot sa aking balakang. Pinilit kong itago ang sakit. Pinilit kong maglakad ng tuwid dahil ayokong bigyan sila ng kasiyahan na makita akong mahina. Pero pagtapak ko pa lang sa huling baitang, naramdaman ko na ang pagbabago ng hangin sa loob ng sala. Tahimik ang lahat. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin na para bang ako ay isang kriminal na kakapasok lang sa korte. Sa gitna ng silid ay nakatayo si Vanessa, umiiyak at nagpapanggap na nanginginig sa takot. Katabi niya si Donna Esmeralda na ang mga mata ay nanlilisik na parang isang tigreng handang manakmal. Oh my God, tita, humahagulgol na, sabi ni Vanessa. I placed it right here on the table before I went to the powder room. It was my engagement ring. Carlos gave it to me. Agad akong tinuro ni Donna Esmeralda. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ikaw! Sigaw niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ikaw lang ang lumapit sa mesa na ito para magligpit. Nasaan ang singsing ni Vanessa? Wala po akong kinuha, Mama. Mahinahon kong sagot. Kahit na ang puso ko ay tumitibok ng mabilis dahil sa kaba. Nagligpit lang po ako ng mga baso. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Walang pasabing hinablot ni Donna Esmeralda ang luma kong shoulder bag na nakasabit sa gilid ng estante. Bago pa ako makagalaw, itinaob niya ang laman nito sa gitna ng makintab na sahig. Nagkalat ang aking mga gamit. Ilang piraso ng barya, isang panyo na may burda ng pangalan ni Carlos, susi ng bahay at ang aking prenatal booklet. Nakakahiya. Ang karukaan ko ay nakalandad sa harap ng mga mayayamang bisita. Pero sa gitna ng mga barya at lumang resibo, may isang bagay na kumislap. Isang singsing na may malaking diamante ang gumulong at huminto sa paanan ni Vanessa. Nanlaki ang mga mata ko. Paano napunta yan doon? Hindi ako lumapit sa bag ko simula kanina. Sabi ko na nga ba? Sigaw ng biyanan ko. Patay gutom ka talaga. Hindi ka lang palamunin, magnanakaw ka pa. Lumapit siya sa akin. Nakita ko ang pag-angat ng kanyang kamay. Pero dahil sa bigat ng tiyan ko, hindi ako nakailag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Halos mabingi ako sa lakas nito. Ang anit ko ay namanhid at nalasahan ko ang dugo sa gilid ng aking labi. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Puno ng panghuhusga at pandidiri. Napahawak ako sa pisngi ko, nanginginig, at hinanap ng mga mata ko si Carlos. Siya ang asawa ko. Siya ang ama ng dinadala ko. Kahit galit siya, hindi niya hahayaang mapahiya ako ng ganito, hindi ba? Pero nakatayo lang siya sa tabi ng bar, hawak ang kanyang whiskey glass, walang emosyon ang kanyang mukha. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero. Hindi, mas masahol pa. Tiningnan niya ako na parang isang basurang kailangang ilabas. Carlos, tawag ko, garalgalang boses. Wala akong ginawa. Alam mo yan, hindi ako ganon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inakala kong ipagtatanggol niya ako. Pero pagtapat niya sa akin, naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang coat. Pagod na ako sa mga drama mo, Miriam. Malamig niyang sabi. Inabot niya sa akin ang isang ballpen at ang papel. Nakita ng lahat ang ginawa mo. Wala ka nang mukhang ihaharap sa mga kaibigan ko. Pirmahan mo to. Annulment. At umalis ka na sa pamamahay ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Hinahampas ang mga bintana. Tila nakikiramay sa bagyong nasa loob ng dibdib ko. Carlos, gabi na. Bumabagyo. Pakiusap ko, hindi para sa akin kundi para sa bata. Kahit bukas na. Kahit sa maid's room na lang ako matulog. Huwag mo kaming palayasin ang anak mo sa ganitong oras. Anak? Sumabat si Vanessa habang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha at kumakapit sa braso ni Carlos. Sure ka ba na kay Carlos iyan? Sa ugali mong magnanakaw, baka pati binhi ng ibang lalaki ninakaw mo lang din. Ang galit ay sumiklab sa dibdib ko. Pero bago pa ako makasagot, sinenyasan na ni Carlos ang mga security guard. Ilbas niyo siya now.
Hinawakan ako ng 2 guard sa magkabilang braso. Hindi sila naging marahas, pero ang puwersa nila ay sapat na para kaladkarin ako palabas ng pinto. Nagpupumiglas ako. Ang mga paa ko ay kumakaskas sa sahig, pero wala akong laban. "Carlos, maawa ka! Ang anak natin!" Sigaw ko habang hinihila nila ako palabas. Pagbukas ng main door, sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa agad ako sa loob ng ilang segundo. Ang malamig na tubig ay tumagos sa manipis kong duster na nagpanginginig sa bawat buto ko. Binitiwan ako ng mga guard sa labas ng gate. Ang mabigat na bakal na gate ay sumara sa harap ko ng may nakakabinging diin. Ang tunog ng pagsara nito ay parang hatol ng kamatayan sa aming mag-ina. Nakatayo ako doon, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa takot. Ang kalye ay madilim at bahana ang kalsada. Wala akong payong, wala akong pera, wala akong matutuluyan. Tumingala ako. Sa second floor ng mansyon, sa kwarto na dati ay amin ni Carlos, nakita ko ang liwanag. Mula sa bintana, tanaw ko silang 3. Si Carlos, si Vanessa, at si Donna Esmeralda. Hawak nila ang mga baso ng champagne. Nagtatawanan sila. Ang init at liwanag sa loob ay tila isang paraiso na hindi ko na kailanman maabot habang ako ay narito sa impyerno ng lamig at dilim. Biglang sumakit ng matindi ang tiyan ko. Mas masakit kaysa kanina. Napahawak ako sa gate para kumuha ng suporta pero madulas ang bakal dahil sa ulan. Nawalan ako ng balanse. Ang mundo ay umikot. Ang likod ko ay tumama sa matigas na semento ng gutter. Ang huling naramdaman ko ay ang matalim na kirot sa aking puson na parang hinihiwa ako ng buhay. Nakatihaya ako sa baha. Ang tubig ulan na pumapatak sa mukha ko ay humahalo sa aking mga luha. Pero may naramdaman akong mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga hita. Kahit sa dilim, alam ko kung ano yon. Dugo. "Anak?" Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. "Kumapit ka. Huwag mo akong iiwan." Unti-unting nanlalabo ang paningin ko. Ang ilaw sa bintana ng mansyon ay nagiging malabo na, parang isang panaginip na naglalaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng puso ko na bumabagal at ang tunog ng isang sasakyan na humaharurot palapit. Kung mamamatay ako ngayong gabi, isa lang ang ipinapangako ko sa huling hininga ko. Hinding-hindi sila magiging masaya habang buhay. Babangon ako mula sa hukay kung kinakailangan para lang hilahin sila kasama ko. Ang liwanag ng headlights ay sumilaw sa aking mga mata bago tuluyang nilamon ng dilim ang aking kamalayan. Puti. Nakakasilaw na puti ang unang sumalubong sa aking paningin. Akala ko ay nasa langit na ako, pero ang masangsang na amoy ng alcohol at antiseptiko ay humila sa akin pabalik sa realidad. Nasa ospital ako. Buhay pa ako. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon. Ang ulan, ang lamig ng semento, ang dugo sa aking hita. Napahawak ako agad sa aking tiyan. Ang takot na gumapang sa aking dibdib ay mas malamig pa sa hanging humampas sa akin kagabi. Ang anak ko, ang boses ko ay paos at halos walang lumabas na tunog. Nasaan ang anak ko? Isang nurse ang mabilis na lumapit sa akin. Inayos niya ang swero na nakakabit sa aking braso. Bakas sa mukha niya ang awa, isang emosyon na ayaw ko nang makita mula sa ibang tao. "Huminahon po kayo, Mrs." Malumanay niyang sabi. "Ligtas ang baby, pero mahina ang kapit niya. Kailangan ninyo ng absolute bed rest. Muntik na kayong makunan dahil sa trauma at sa pagbagsak ninyo." Bumagsak ang likod ko sa unan at kasabay noon ang pagtulo ng luha mula sa gilid ng aking mga mata. Buhay siya. Buhay ang anghel ko. Iyon lang ang mahalaga. Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Tanong ko. Kahit alam ko na sa kaibuturan ng puso ko ang sagot.
Umaasa pa rin ang tanga kong puso na baka lang naman, dinala niya ako dito. Nagkatinginan ng nurse at ang doktor na nasa pinto. Ang katahimikan nila ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Mrs. Alanganing sagot ng nurse. Wala pong sumama sa inyo kagabi. Isang lalaki po na nakakita sa inyo sa daan ang nagdala sa inyo dito. Tinawagan po namin ang numero ng asawa ninyo na nasa wallet nyo pero ano? Sinabi po niyang hindi kanya kilala at wag daw po kaming tatawag ulit dahil istorbo kami sa celebration nila. Parang may bumitaw na huling hibla ng tali sa loob ng dibdib ko. Hindi lang niya ako pinalayas. Binura na niya ako sa buhay niya habang naghihingalo ako. Habang nakikipagbuno ako kay kamatayan para sa anak namin, nagse-celebrate siya kasama ang babaeng sumira sa pamilya namin. Sa sandaling iyon, namatay si Miriam na asawa ni Carlos. Ang natira na lang ay si Miriam na ina ng batang nasa sinapupunan ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Si Gabriel, ang kaklase ko noong kolehiyo na naging top-notch lawyer. Suot niya ay isang gusot na polo barong at mukhang hindi siya natulog. Gising ka na, bungad niya. Malalim at seryoso ang kanyang tinig. Walang bahid ng paghusga, puro pag-aalala lamang. Mabuti naman, sabi niya. Ikaw ba? Tanong ko. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Tumango siya at umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Papunta sana ako sa isang meeting nang makita ko ang kaguluhan sa labas ng mansyon ninyo. Sandali siyang huminto, tila maingat sa pagpili ng salita. Nakita ko noong itinulak ka palabas. Napapikit ako, nilamon ng hiya. Saksi siya sa pinakamababa kong sandali, isang bahaging pilit kong itinatago sa buong mundo. Gab, mahina kong sabi, halos hindi lumalabas ang tinig. Pakiramdam ko, wala na akong matitirhan sa mundo. Parang lahat ng pintuan ay tuluyan ng nagsara. Nanatili siyang tahimik sa tabi ko. At sa katahimikang yon, sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang paghusga, kundi ang presensya ng isang taong handang makinig, kahit hindi pa niya alam kung paano ako ililigtas. Wala na akong mukhang ihaharap sa tao. Ubus na ako. Bumuntong hininga si Gabriel at may kinuha sa kanyang bag, isang dyaryo. Inilatag niya ito sa aking harapan. Sa front page, nandoon ang litrato ni Carlos at Vanessa, nakangiti. At sa ibaba ay ang headline, Building Tycoon Carlos, nag-file ng annulment laban sa asawang taksil at magnanakaw. Tingnan mo yan, Miriam. Madiin na sabi ni Gabriel, ito ba ang gusto mong maging legacy ng anak mo? Na ang ina niya ay isang kriminal? Dahil kung susuko ka ngayon, yan ang mananalo. Ang kwento nila ang magiging katotohanan. Nanginig ang kamay ko habang hinahawakan ang dyaryo. Ang kapal ng mukha nila. Ninakaw na nila ang pera ko, pati ba naman ang dangal ko? Anong laban ko, Gab? Humagulgol ako. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Isa lang akong housewife na tagaluto at tagalinis. Maling-mali ka, sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang isa pang folder. Kulay itim naman ito. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang mga dokumento. Mga blueprints, business proposals, financial strategies. Ito ang portfolio ng kumpanya ni Carlos, paliwanag ni Gabriel, at tumitig siya ng diretso sa aking mga mata. Sino ang gumawa ng feasibility study para sa Mall of Asia project? Sino ang nag-revise ng contract sa mga supplier para makatipid ng 30%? Sino ang nagpuyat para sa presentation na ipinanalo niya kahapon? Ako, sagot ko ng mahina. Exactly, mariing sabi ni Gabriel. Ikaw ang utak, Miriam. Si Carlos ay mukha lang. Siya ang katawan, pero ikaw ang nagpapatakbo ng dugo. Kung aalisin mo ang utak, mamamatay ang katawan. Hindi ka basura. Ikaw ang arkitekto ng tagumpay niya. Natahimik ako. Tiningnan ko ang mga papel. Ang bawat pahina ay may pirma ng aking sakripisyo. Tama si Gabriel. Ako ang gumawa sa kanya.
At kung ako ang gumawa, kaya ko rin siyang wasakin. Kinuha ni Gabriel ang isang mangkok ng lugaw mula sa side table. Mainit pa ito. Kumain ka, utos niya. Sabay abot ng kutsara. Hindi para sa'yo, kundi para sa bata. At para sa lakas na kakailanganin mo sa pagbawi. Kinuha ko ang kutsara. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin. Pero pinilit kong isubo ang lugaw. Walang lasa. Parang papel. Pero nilunok ko ito. Ang bawat lunok ay parang paglunok sa aking pride, sa aking sakit at sa aking nakaraan. Bawat subo ay pangako na magpapalakas ako. Pagkatapos kong kumain, inabot ni Gabriel ang isang dokumento, power of attorney, at isang draft ng annulment response. Pwede natin silang habulin ngayon, sabi ni Gabriel. Pwede tayong humingi ng alimony. Pwede nating ilaban ang hati sa kumpanya. Tinitigan ko ang papel. Ang dating Miriam ay magmamakaawa para sa sustento. Pero patay na ang Miriam na iyon. Kinuha ko ang ballpen. Ang tinta nito ay kasing itim ng galit na namumuo sa puso ko. Hindi, Gab! Sabi ko ng matatag, kahit na may luhang tumutulo sa pisngi ko. Huwag muna tayong manghingi ng pera o hati. Bakit, Raket? Karapatan mo yon. Nagtatakang tanong niya. Pinirmahan ko ang dokumento ng mabilis. Ang pirma ko ay hindi na mahiyaing guhit, kundi matalim at agresibo. Hayaan mo silang umakyat. Bulong ko habang iniaabot pabalik ang papel kay Gabriel. Ang mata ko ay nakatuon sa bintana kung saan ang araw ay nagsisimula nang sumilip pagkatapos ng bagyo. Hayaan mong isipin ni Carlos na siya ang hari. Hayaan mong magpakasasa sila sa tuktok dahil mas masakit ang pagbagsak kapag nanggaling ka sa pinakamataas. Tumingin ako kay Gabriel. Tulungan mo akong maglaho. Gusto kong isipin nila na nanalo na sila. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila kundi abo. Tumango si Gabriel, isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang labi. Masusunod, Ma'am Miriam. Ang biyahe pauwi sa probinsya ay mahaba at tahimik. Nakadungaw lang ako sa bintana ng sasakyan ni Gabriel. Pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa mausok at masikip na Maynila patungo sa malawak at luntiang kabukiran. Sa bawat kilometrong lumalayo kami sa syudad, tila nababawasan din ng kaunti ang bigat sa aking dibdib. Ngunit napapalitan ito ng isang bagong uri ng takot, ang hiya. Paano ko haharapin ang mga magulang ko? Ninakaw ko ang huli nilang ipon. Ibinenta ko ang lupang dapat ay pamana sa akin para lang ibigay sa lalaking nagtapon sa akin sa kalsada. Uuwi ako ngayon na basag, walang dala, at may dalang disgrasya sa sinapupunan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na lumang gate na gawa sa bakal at kahoy. Ang Hacienda de la Merced. Dati, ang lugar na ito ay simbolo ng karangyaan, pero ngayon, makikita na ang bakas ng panahon at kakulangan sa pondo. Dahil sa akin, bumukas ang pinto ng bahay, lumabas ang dalawang matandang figura na pamilyar sa akin. Si Papa, na nakasaklay na ngayon, at si Mama, na pumuti na ang buhok. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko, nanigas ang aking mga binti. Gusto kong magtago. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. Miriam? Ang boses ni Gabriel ang gumising sa akin. Hinihintay ka nila. Huminga ako ng malalim. Pikit matang inipon ang natitirang lakas ng loob at binuksan ng pinto. Ang hangin ng probinsya, amoy lupa at sariwang damo ang sumalubong sa akin. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila. Nakayuko ako. Hindi makatingin ng diretso. Pagdating ko sa harap nila, kusa na lang bumigay ang aking mga tuhod. Lumuhod ako sa damuhan, sa paanan ng mga magulang na tinalikuran ko para sa pag-ibig. Patawad. Ang tangi kong nasabi, bago ako humagulgol. Ang luhang pinigilan ko sa ospital, ang sakit na kinimkim ko sa harap ni Gabriel, lahat ay bumuhos. Patawad pa. Patawad, Ma. Wala na ang lupa. Wala na ang pera. Wala na ang lahat.
Hinanda ko ang sarili ko sa sermon, sa sumbat, sa sampal. Iyon ang nararapat sa akin. Iyon ang nakuha ko mula sa pamilya ni Carlos sa bawat pagkakamali ko. Ngunit naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking ulo. Anak! Boses yun ni Mama. Basag, pero puno ng lambing. Naramdaman ko ang pagyakap nila sa akin. Mahigpit, mainit, walang halong pagdududa. Tahan na, bulong ni Papa habang tinatapik ang likod ko. Ang lupa ay lupa lang. Ang pera ay papel lang. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Ang mahalaga, buhay ka. Sa sandaling iyon, sa yakap ng aking mga magulang, naramdaman ko ang pagkakaiba ng bahay at tahanan. Sa mansyon ni Carlos, ako ay isang kasangkapan na kailangang maging kapaki-pakinabang para mahalin. Dito, ako ay anak. Mahal ako, hindi dahil sa kaya kong ibigay, kundi dahil ako ay ako. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip. Isinilang ko ang aking anak na lalaki, si Miguel. Siya ang naging sentro ng aking mundo. Ang araw na nagpapawi sa dilim ng aking nakaraan. Sa tuwing hinahawakan niya ang aking daliri, gamit ang kanyang maliliit na kamay, nararamdaman ko ang pagbabalik ng lakas na akala ko ay nawala na. Pero hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan ko ng kapangyarihan para protektahan siya. Isang umaga, habang pinagmamasdan ko ang malawak na taniman ng tubo na unti-unti nang namamatay dahil sa kakulangan ng management, nagpasya ako. Hindi na pwedeng maging martyr wife si Miriam. Kailangan na niyang maging Senyorita Miriam. Nagbago ako. Pinalitan ko ang mga duster at lumang t-shirt ng mga tailored suits at matutulis na sapatos. Pinutol ko ang mahaba at buhaghag kong buhok sa isang sharp bob cut na nagpapakita ng aking leeg at panga. Matapang, walang tinatago. Kinuha ko ang pamamahala ng hasyenda. Gamit ang utak na dating nagpayaman sa kumpanya ni Carlos, binago ko ang sistema ng aming negosyo. Nag-aral ako ng expert strategies, nakipag-negotiate sa mga foreign investors, at pinalawak ang aming produkto hindi lang sa asukal, kundi pati sa biofuel. Sa loob ng 3 taon, ang Hacienda de la Merced ay bumangon mula sa lugmok at naging isa sa pinakamayamang supplier sa buong rehiyon. Naging kilala ako bilang Iron Lady ng South, ang babaeng hindi ngumingiti sa negosasyon pero hindi rin natatalo. Pero sa likod ng bawat tagumpay, may isang anino na gumagalaw. Si Gabriel, na ngayon ay tumatayo bilang aking legal counsel at kanang kamay, ay regular na nagbibigay ng ulat tungkol sa Maynila. Nasa opisina ako ngayon, nakaharap sa malaking bintana na tanawang buong lupain. Pumasok si Gabriel. May dalang folder. Good news, Ma'am President. Bati niya, may munting ngiti sa labi. Sabihin mo, utos ko nang hindi lumilingon. Gumana ang plano mo. Simula noong unti-unti nating hinila ang mga suppliers na loyal sa pamilya nyo at simula noong nawala ang anonymous consultant na nag-aayos ng tax nila. Ikaw yon. Nagkandaleche-leche na ang operations ng CJ Builders. Humarap ako sa kanya. At si Carlos? Desperado na. Sagot ni Gabriel habang inilalapag ang mga litrato sa mesa. Kinuha ko ang mga litrato. Si Carlos na dati ay laging bago ang sasakyan at makintab ang sapatos, ngayon ay mukhang stress at namamayat. May litrato rin ni Donna Esmeralda na nakikipag-away sa isang jewelry shop, marahil ay nagsasanla. At si Vanessa, nasa kasino. Nabaon na sila sa utang, patuloy ni Gabriel. Hinahabol na sila ng mga bangko. Kailangan nila ng investor or else mawawala sa kanila ang kumpanya at ang mansyon sa loob ng 1 buwan. Napangisi ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Ito ang sandaling hinihintay ko ng 3 taon. Ang sandaling hinubog ko sa bawat gabi ng pag-iyak at bawat araw ng pagtatrabaho. Ihanda mo ang private jet, Gab. Utos ko. Ang boses ko ay malamig at matalim. Babalik tayo ng Maynila. Sigurado ka ba?
Tanong niya, handa ka na bang makita sila? Lumapit ako sa kuna kung saan natutulog ng mahimbing si Miguel. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang batang ito ay muntik nang mamatay dahil sa kanila. Ang batang ito ay lumaking walang ama dahil sa kanila. Tumingin ako kay Gabriel at sa pagkakataong ito, nag-alab ang apoy sa aking mga mata. Hindi sila ang dapat mong alalahanin kung handa na ako, sagot ko. Ang tanong ay, handa na ba silang harapin ang bagyong ginawa nila? Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang sekretarya ko sa Maynila. Ang bagong opisina ng Phoenix Corporation. I schedule ang meeting sa CJ Builders, sabi ko nang mariin. Sabihin mo, ang chairman ng Phoenix ay interesadong bilhin ang basura nila. Nakasandal ako sa aking swivel chair habang pinapanood ang video footage na nakuha ng aming pribadong investigador. Ito ang paborito kong libangan nitong mga nakaraang linggo. Ang panoorin ang unti-unting pagguho ng imperyong akala nila ay sila ang nagtayo. Pero sa totoo lang ay nakatindig sa aking mga balikat. Sa screen, kitang-kita ko ang kaguluhan sa opisina ng CJ Builders. Si Carlos, na dati ay laging kalmado at pormado, ay gusot-gusot na ngayon ang polo. Sinisigawan niya ang kanyang bagong sekretarya. Nagliliparan ang mga papel sa ere nang ibato niya ang mga ito sa inis. I said find the tax records for 2019. Bakit ang bobo niyo lahat? Sigaw niya sa video. Halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napangisi ako at humigop ng tsa. Hindi niya mahahanap ang mga dokumentong yon. Dahil ang filing system na yon ay ako ang gumawa. Ang mga passcode, ang color coding, ang mismong logic ng accounting, lahat iyon ay nasa utak ko. Noong pinalayas nila ako, dinala ko ang susi ng kaayusan ng kumpanya niya. Ngayon, para siyang kapitan ng barkong walang timon sa gitna ng bagyo. Inilipat ko ang tingin sa sunod na report. Ang mansyon, ang tahanang dati kong pinananatiling malinis at mabango, na amoy lemongrass at bagong lutong tinapay tuwing umaga. Ngayon ay mukhang abandonadong haunted house. Umalis na ang mga katulong dahil 3 buwan na silang hindi pinapasahod. Sa litrato, nakita ko si Donna Esmeralda. Nakaupo siya sa dining table. Nakasuot ng damit pambahay na may mantsa ng kape. Sa harap niya ay isang cup noodles. Ang babaeng dati ay hindi kumakain kung walang table setting at fresh flowers. Ngayon ay humihigop ng instant noodles na puno ng sodium. Walang kwenta. Rinig ko ang boses niya sa audio recording na nakakabit sa bahay. Vanessa, bumaba ka nga dito. Magluto ka naman. Gutom na ako. Ilang saglit pa, bumaba si Vanessa. Wala na ang ayos ng buhok niya. Magulo ito at halatang bagong gising kahit tanghali na. What is it again, Mama? Iritableng sagot ni Vanessa. I'm busy. Busy? Busy kakakutkot ng kuko mo? Bulyaw ni Donna Esmeralda. Nung si Miriam ang nandito, may almusal na ako paggising ko. Minamasahin niya pa ang paa ko kapag sumasakit ang rayuma ko. Ikaw? Ni hindi ka marunong magsaing. Napataas ang kilay ko. Hinahanap-hanap din pala niya ako. Nakakatawa. Noong nandoon ako ang basahan. Ngayong wala na ako, bigla akong naging ginto sa paningin niya dahil lang sa naranasan niya ang tanso. E di sana hindi niyo pinalayas yung alila niyo, sagot ni Vanessa ng pabalang. Don't stress me out. I need money. May investment opportunity sa casino. Kailangan ko ng 100,000 ngayon. Wala na tayong pera. Sigaw ni Carlos na kararating lang galing opisina. Padabog niyang ibinagsak ang briefcase sa sofa. Ang tunog ng bigat nito ay ramdam ko kahit sa video. Lumapit si Carlos sa bar. Kumuha ng bote pero walang laman. Ubus na. This is insane! Bulong ni Carlos, sapo ang kanyang noo. Ang bangko. Kukunin nila ang bahay next month. Wala na tayong projects. Lahat ng suppliers ayaw na mag-deliver dahil sa utang. Natahimik silang 3. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mabigat at puno ng pagsisisihan. Ito ang pamilyang pinili ni Carlos.
Ang ina na maluho, ang asawang tamad at sugarol, at siya, ang lalaking walang kakayahan. Sa footage, nakita ko si Carlos na umakyat sa kwarto. Pumasok siya sa walk-in closet. Naghahalungkat siya ng damit. Marahil ay naghahanap ng maisasanla o maibebenta. Nahagip ng kamera ang paghinto niya. May hinila siyang isang lumang puting polo shirt mula sa dulo ng rack. Ito yung paborito niyang shirt na nasabit sa pako noon. Natatandaan ko to. Ako ang nagtahi nito. Dahil wala kaming makinang pantahi noon, tinahi ko ito gamit ang kamay. Napakapino ng tahi. Halos hindi halata. Nakita ko si Carlos na dahan-dahang hinaplos ang tahi sa balikat ng damit. Ibinaba niya ang kanyang muka at inamoy ang tela. Siguro ay amoy alikabok na yon na ngayon. O baka naghahanap siya ng amoy ko. Ang amoy ng sabong panlaba na ako mismo ang nagtitimpla para sa kanya. Nakita ko ang pagyugyog ng balikat niya. Umiiyak siya. Miriam. Ang pagbuka ng bibig niya ay nabasa ko ng malinaw. Napailing ako. Huli na, Carlos. Ang luhang niyan ay hindi para sa akin. Yan ay luha ng isang batang inagawan ng laruan. Umiiyak ka hindi dahil nawala ako, kundi dahil nawala ang ginhawang ibinibigay ko. Selfish tears. Pinatay ko ang video. Sapat na ang napanood ko para malaman na hinog na ang prutas. Oras na para pitasin. Kinuha ko ang intercom sa aking mesa. Gab, tawag ko. Ipadala mo na ang imbitasyon. Kagug, sa mansyon ng mga Guevara, isang kartero ang dumating. Inabot niya ang isang makapal at mabangong sobre kay Carlos. Ang papel ay gawa sa mamahaling materyales, may gold leaf na logo ng isang phoenix na bumabangon mula sa apoy. Binuksan ito ni Carlos habang nakadungaw si Donna, Esmeralda at Vanessa. Phoenix Corporation? Basa ni Carlos, nanlalaki ang mata. Interesado silang i-buyout ang kumpanya at gusto nilang bayaran ng utang sa bangko kapalit ng shares? Oh my God! Tili ni Vanessa. We're rich again. Sabi ko sa inyo swerte ako. Purihin ang Diyos, sigaw ni Donna Esmeralda, nakataas ang kamay sa langit. Alam kong hindi tayo pababayaan. Mayaman ba ang may-ari? Sobra, sagot ni Carlos, binabasa ang sulat. Ang sabi dito, ang chairman mismo ang gustong makipag-meeting sa atin bukas. Gusto niya tayong tulungan. Nagyakapan silang tatlo. Tatalon-talon pa si Vanessa sa tuwa. Akala nila, hulog ito ng langit. Ang hindi nila alam, ang phoenix na sasalubong sa kanila ay hindi tagapagligtas. Ito ang apoy, natutupok sa natitira nilang pag-asa. Pinanood ko silang magdiwang sa isip ko. Sige lang, magpakasaya kayo. Magsuot kayo ng pinakamaganda ninyong damit. Dahil bukas, ang akala ninyong hagdan paakyat sa langit ay siya palang slide pababa sa impyerno. Humilig ako sa bintana ng aking opisina. Tanaw ang skyline ng Maynila. Ang refleksyon ko sa salamin ay hindi na ang babaeng api. Ako na ang bagyo. At bukas, babagsak ako sa kanila ng walang awa. Malamig. Iyon ang unang napansin ni Carlos at Donna Esmeralda pagpasok nila sa Phoenix Tower. Hindi ito ang karaniwang lamig ng aircon, kundi ang lamig na tumatagos sa buto, parang babala ng isang paparating na unos. Nakasuot si Carlos ng kanyang pinakamahal na suit, pero kung titingnang mabuti, makikita ang pagkaluma sa kwelyo nito. Si Donna Esmeralda naman ay puno ng alahas, mga pekeng alahas na ipinalit niya matapos isangla ang mga tunay habang pilit na itinataas ang kanyang noo upang magmukhang matapang. Ayusin mo ang kurbata mo, Carlos. Bulong ng ina sa anak habang nasa elevator sila. Kailangan nating makuha ang loob ng chairman. Siya na lang ang pag-asa natin. Pinagpapawisan ng malapot si Carlos sa kanyang noo kahit na napakalamig ng paligid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol na walang humpay sa pagbayo. Dinala sila ng receptionist sa pinakamalaking conference room sa penthouse. Ang silid ay napapalibutan ng salamin. Tanaw ang buong lungsod na parang mga langgam sa ibaba.
Sa gitna ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na kasingkinang ng tubig sa lawa. "Maupo po muna kayo," sabi ng sekretarya. Parating na si chairman. Naghintay sila. Ang bawat segundo ay parang oras. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Panay ang tingin ni Carlos sa kanyang relo. Si Donna Esmeralda naman ay panay. Ang ayos sa kanyang buhok, nagpa-practice ng nangiti. Maya-maya pa bumukas ang malaking pinto sa dulo ng silid. Hindi ito bumukas ng marahas, kundi dahan-dahan at may bigat. Mula sa anino, isang babae ang lumabas. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila countdown ng isang hatol. Nakasuot siya ng puting tailored suit na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Isang simbolo ng kalinisan at awtoridad. Ang kanyang buhok ay maikli at matalimang gupit. Huminto siya sa dulo ng mesa, nakatalikod sa liwanag, kaya hindi agad maaninag ang kanyang mukha. "Good morning, Mr. Guevara, Donna Esmeralda." Bati niya. Ang boses ay pamilyar. Malamig, pero may himig na kilalang kilala nila. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Tumayo siya, muntik pang matumba ang upuan dahil sa gulat. Miriam?" Humakbang palapit si Miriam sa liwanag. Ang mukha na dati ay laging nakayuko at walang makeup. Ngayon ay nagniningning sa kinis at tapang. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tuyo at matigas pa sa diamante. Napasinghap si Donna Esmeralda. Tinuro niya si Miriam. Nanginginig ang daliri. "Ikaw? Anong ginagawa ng katulong na, 'to dito?" Sigaw niya. Ang boses ay puno pa rin ng panghahamak. Nasaan ang chairman? Nasaan ang may-ari? "Guards! Bakit pinapasok ang babaeng ito?" Hindi natinag si Miriam. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kabisera, sa upuan ng pinakamakapangyarihan, at naupo ng may kumpas ng isang reyna. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan sila ng diretso. "Ako ang chairman," sagot ni Miriam ng mahinahon pero may diin na nagpatahimik sa buong kwarto. "Ako ang phoenix na bumangon mula sa abong iniwan ninyo." Namutla si Carlos, tila naubusan siya ng dugo. Ang babaeng pinalayas niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ay siya ngayong may hawak ng kanyang leeg. "Imposible!" bulong ni Carlos. "Wala kang pera, wala kang alam sa negosyo, palamunin ka lang." "Palamunin?" Tumawa ng mahina si Miriam, isang tawa na walang halong saya. "Sino ba ang gumawa ng proposals mo, Carlos? Sino ang nag-ayos ng tax mo? Sino ang nagpalago ng kumpanya mo habang abala ka sa pambababae?" "Ako ang utak, Carlos. At ngayon, nakikita mo na kung ano ang nangyayari sa katawan kapag tinanggal ang utak. Nabubulok." Dahan-dahang lumapit si Carlos kay Miriam. Ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Nakita niya ang pagkakataon. Kung asawa niya ang may-ari, ligtas na siya. "Babe," tawag niya. Ginagamit ang dating endearment nila. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Miriam, asawa ko. Alam kong galit ka lang, pero thank God you're successful. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Pamilya tayo. 'Di ba?" Tiningnan ni Miriam ang kamay ni Carlos, ang kamay na nagtulak sa kanya sa ulan, ang kamay na sumampal sa kanya. Inabot niya ito. Lumiwanag ang mukha ni Carlos. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Miriam. "Salamat, mahal ko. Alam kong mahal mo pa rin Bumitaw si Miriam. Kumuha siya ng isang puting wet tissue mula sa kanyang bulsa. Sa harap mismo ng mukha ni Carlos, dahan-dahan at madiin niyang pinunasan ang kanyang palad, bawat daliri, na para bang nakahawak siya ng isang bagay na nanggaling sa imburnal. Pagkatapos, inihulog niya ang maruming tissue sa basurahan sa tabi niya. "Huwag mo akong hawakan," utos ni Miriam. Ang boses niya ay parang yelo na humiwa sa hangin. "Marumi ang mga kamay mo." Napaupo pabalik si Carlos.
Hiyang-hiya at wasak ang pagkatao. Si Donna Esmeralda naman ay hindi makapagsalita. Nakanganga habang pinapanood ang anak na ipahiya ng dating manugang. Nandito kayo dahil kailangan nyo ng pera. Pagpapatuloy ni Miriam, binuksan ang folder sa kanyang harap. Bibilhin ko ang CJ Builders. Babayaran ko ang utang nyo sa bangko. Talaga? Lumiwanag muli ang mata ni Donna Esmeralda. Ang kasakiman ay mabilis na humawi sa kanyang hiya. Alam ko naman na may utang na loob ka pa rin sa amin. Kami ang kumupkop sa'yo. Huwag kang magdiwang, Donna. Putol ni Miriam. Business ito, hindi charity. Bibilin ko ang kumpanya sa halagang piso. Piso? Sabay na sigaw ng mag-ina. Yes, piso para sa shares ninyo at babayaran ko ang utang nyo. Pero may isa pa akong kondisyon. Sumenya si Miriam sa kanyang abogado na si Gabriel na nakatayo sa gilid. Naglapag si Gabriel ng isang dokumento at isang litrato ng isang bata. Alam ko ang tungkol sa anak ni Vanessa, sabi ni Miriam. Ang batang ginamit nyo para palitan ng anak ko. Namutla si Carlos. Paano mo nalaman? Ang kondisyon ko ay simple. Tumayo si Miriam at naglakad papunta sa malaking bintana. Tinitingnan ang lungsod na parang saksi sa kanyang tagumpay. Ililipat niyo sa pangalan ko ang titulo ng mansyon ninyo. Ngayon din. At gusto ko ang full custody ng anak ni Vanessa kapag ipinanganak na ito. Dahil alam kong hindi siya kayang palakihin ng isang sugarol at ng isang inutil. Hindi! Bahay ko yon! Sigaw ni Donna Esmeralda. Saan kami titira? Humarap si Miriam. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Pwede kayong tumira sa servants' quarters sa likod. Tutal, sanay naman kayong tratuhin ang tao bilang alila. Diba? Panahon na para kayo naman ang makaranas. Iniwan niya ang dokumento sa mesa. Pumirma kayo bago lumubog ang araw. Kung hindi, bukas na bukas din, gigibain ng bangko ang mansyon nyo at kakalad ka rin kayo palabas, tulad ng ginawa nyo sa akin. Naglakad si Miriam palabas ng pinto nang hindi na lumilingon. Iniiwan ang 2 tao na dating Diyos ng kanyang buhay na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang anino. Ang paglipat ng pamilya Guevara sa servants' quarters ay parang panonood ng isang hari at reyna na tinanggalan ng korona at pinasuot ng sako. Ang dating silid na pinaglagyan nila sa akin, masikip, mainit at amoy luma, ay siya na nilang bagong tahanan. Nakatayo ako sa veranda ng mansyon, hawak ang isang baso ng iced tea habang pinapanood silang hakutin ng kanilang mga gamit. Si Donna Esmeralda ay panay ang reklamo habang hila-hila ang kanyang maleta sa maputik na daanan. Si Vanessa naman ay nakasimangot, bitbit ang isang electric fan na puno ng alikabok. Wala na ang mga katulong. Sila na ngayon ang magbubuhat ng sarili nilang krus. Nang gabi ring iyon, kumatok si Carlos sa pintuan ng main house. Pinapasok ko siya sa library. Iba ang ayos niya ngayon. Nagpapabango. Nag-ayos ng buhok. Halatang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang charm na dati ay bumibihag sa akin. Miriam, malamig niyang bati. Sabay upo sa harap ko kahit hindi ko pa inaalok. Thank you for letting us stay. Alam ko, sa puso mo, mahal mo pa rin kami. You're just teaching us a lesson, right? Tinitigan ko siya. Ang kapal ng mukha niya ay sadyang walang hangganan. Pero kailangan kong sakyan ang laro niya. Kailangan niyang isipin na may pag-asa pa para mas masakit kapag binawi ko ito. Siguro nga, Carlos, sagot ko ng mahinahon at nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya. Gusto kitang bigyan ng chance. Sayang naman ang potential mo. Inilapag ko sa mesa ang isang makapal na folder. Ito ang renovation project ng East Wing Mall. Malaking project to. Gusto kong ikaw ang mag-handle. Nanlaki ang mata ni Carlos. Di talaga? You trust me with this? Oo naman. Pagsisinungaling ko. Pero Carlos, strict ang budget ha? Alam mo naman ng Phoenix, we value efficiency.
Kung magagawa mo ito ng maayos at makakatipid ka, baka ibalik ko sa'yo ang shares mo. Isang bitag. Alam ko ang ugali ni Carlos. Kapag sinabing makatipid, ang rinig niya ay mandaya sa materyales at ibulsa ang sobra. Alam kong bibili siya ng substandard na semento at bakal para kumita. At iyon ang magiging huling pako sa kabaong niya. Kinuha niya ang folder, nanginginig sa tuwa. I won't let you down, babe. I promise. Lumabas siya ng library na parang nanalo sa loto. Hindi niya alam. Hawak niya ang sarili niyang death warrant. Kinabukasan, habang nananghalian ako sa dining area, narinig ko ang mahina at alanganing katok sa kitchen door. Binuksan ito ng bago kong kasambahay. Bumungad si Donna Esmeralda. Ang dati niyang makinis na balat ay mukhang tuyot na, at ang buhok niya ay hindi na maayos. Naamoy niya ang ulam, kare-kare at lechon kawali. Nakita ko ang paglunok niya ng laway. Miriam, tawag niya, halos pabulong. Wala na ang matapobreng tono. Wala kaming gasol sa likod, at wala pa kaming pambili ng bigas. Baka may sobra kayo dyan? Ibinaba ko ang aking kubyertos. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Naalala ko ang panahong naglilihi ako kay Miguel at nagmakaawa ako sa kanya ng mangga dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang ibinigay niya sa akin ay ang balat ng mangga na kinain ni Vanessa. Kumuha ako ng isang mangkok. Nilagyan ko ito ng kanin. Pagkatapos, kinuha ko ang mga taba ng lechon na inihiwalay ko sa gilid ng plato ko. Mga taba na ayaw kong kainin dahil masama sa kalusugan. Nilagyan ko ito ng kaunting sabaw ng kare-kare. Ito po, Mama. Abot ko sa kanya. Tiningnan niya ang mangkok. Halo-halong kanin at taba. Pagkain na karaniwang ibinibigay sa aso. Tira-tira? Nanginginig niyang tanong, namumula ang mata sa hiya. Masarap pa naman yan. Sagot ko ng walang emosyon. Dati, kapag pinapakain niyo ako ng tira-tira niyo, sinasabi niyo na, "Huwag akong mapili dahil mahal ang bilihin." Ngayon, naiintindihan niyo na siguro ang presyo ng pagkain. Kinuha niya ang mangkok. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumulo ang luha niya sa kanin, pero hindi niya ito binitawan dahil sa gutom. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hukot ang likod. Dala ang kanyang pride na dinurog ng gutom. Pinanood ko siya, pero wala akong naramdamang saya. Wala ring galit. Tanging awa na lang para sa isang taong ipinagpalit ang kanyang pagkatao sa ginto. At ngayon, ay namumulot ng tanso para mabuhay. Lumipas ang isang linggo. Nasa opisina ako nang tumawag si Gabriel. "Ma'am, positive." Bungad niya. Nahuli ng site inspector si Carlos. Gumamit siya ng Class B steel bars para sa foundation ng mall. At hindi lang yon, pineke niya ang receipt ng suppliers para makuha ang budget. Napangisi ako. Predictable. Ang taong sakim ay hindi kailanman magbabago. Itwag mo na sa Economic Crimes Division, utos ko. Ibigay mo sa kanila lahat ng ebidensya. Gusto kong mahuli siya sa akto. Ilang oras ang lumipas. Naging breaking news sa radyo at telebisyon ang paglusob ng mga pulis sa construction site. Nakaupo ako sa sofa. Hawak ang isang baso ng red wine habang pinapanood ang live coverage. Nakita ko si Carlos nakaposas, tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang coat habang isinasakay sa police mobile. Ang headline sa screen, "Businessman arestado sa estafa at paglabag sa building code." Biglang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Calling, Carlos. Pinanood ko lang ang pag-ilaw ng screen. Ang vibration ng telepono sa salamin ng mesa ay lumilikha ng isang mababang ugong na bumabasag sa katahimikan ng kwarto. Dati, sa bawat tawag niya, tumatalo ng puso ko sa tuwa. Dati, handa kong iwan ang lahat masagot lang siya. Pero ngayon, hinayaan ko lang itong tumunog. Isang ring, 2 ring, 3 ring. Hanggang sa mamatay ang ilaw ng screen at bumalik sa dilim. Humigop ako ng wine.
Ang lasa nito ay mapait at matamis, kasing lasa ng hustisya. Tapos na ang laro, Carlos. Bulong ko sa hangin. Ikaw ang daga at nahulog ka na sa sarili mong bitag. Habang si Carlos ay nagdurusa sa likod ng rehas, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napalitan ng ingay ng pag-aaway sa servants' quarters. Nakatayo ako sa lilim ng malaking puno ng mangga, hindi kalayuan sa kanilang tinitirhan habang pinapanood ang huling yugto ng kanilang pagkabulok. Si Vanessa ay abalang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling bag. Mga bag na binili gamit ang perang ninakaw ni Carlos sa kumpanya. Nagmamadali siya. Ang kanyang mga galaw ay puno ng takot at pagkabalisa. Saan ka pupunta? Sigaw ni Donna Esmeralda. Habang nakahawak sa pinto, tila sinusubukang harangan ng pag-alis ng kanyang kaisa-isang pag-asa. Iniwan mo na ang anak ko sa kulungan, pati ba naman ako iiwan mo? Umalis ka sa daan, matanda. Bulyaw ni Vanessa. Wala na ang malambing na boses. Wala na ang nagkukunwaring galang. Wala na si Carlos. Wala na kayong pera. Hindi ako tanga para mabulok dito kasama mo sa maduming kwartong ito. Pero ang apo ko, ang batang dinadala mo. Umiiyak na tanong ng matanda. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Vanessa. Apo, you really are delusional. Hindi ito kay Carlos. At mas lalong hindi ito para sa pamilyang ito. Ginamit ko lang ang tiyan ko para makuha ang gusto ko. Pero dahil wala na kayong silbi, aalis na ako. Narinig ko ang pagbagsak ni Donna Esmeralda sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa huni ng mga kuliglig. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahan akong lumabas mula sa anino. Kasunod ko si Gabriel, na bit-bit ang isang makapal na brown envelope. Going somewhere, Vanessa? Malamig kong tanong. Napatigil si Vanessa. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay puno ng galit na may halong takot. Miriam, let me go. Nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na, di ba? Hayaan mo na akong umalis. Hindi ganoon kadali yon, sagot ko. Inabutan ko si Gabriel ng senyas. Inilabas ni Gabriel ang mga dokumento mula sa envelope. Vanessa Lopez, o mas kilala bilang Maricel Santos sa Davao. Mayroon kang nakabinbing warrant of arrest para sa large-scale estafa. At ang husband mo, kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang construction site sa probinsya habang hinihintay ang perang ipinapadala mo. Perang galing sa pamilya Guevara. Nanlaki ang mga mata ni Donna Esmeralda. Ano, may asawa ka na? Maricel? At ang tungkol sa pagbubuntis mo? Pagpapatuloy ni Gabriel. Ito ang medical record mo mula sa isang pribadong klinika. Wala kang anak na dinadala. Isang malaking palabas lang ang lahat para makuha ang tiwala ni Mr. Guevara. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang sampal na gumigising sa katotohanan. Donna Esmeralda looked at Vanessa as if she was seeing a monster. All the insults she threw at me, all the sacrifices I made for her, everything flashed back in her eyes as she realized she traded a diamond for a piece of broken glass. Hayop ka! Sigaw ni Donna Esmeralda. Sinubukan niyang sugurin si Vanessa, pero dahil sa panghihina, natumba lang siya sa paanan nito. Vanessa, realizing she was cornered, lost her mind. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang paningin. Bigla siyang dumampot ng isang matulis na gunting mula sa kanyang vanity kit sa ibabaw ng kama. Kasalanan mo to, Miriam. Sigaw niya. Kung hindi ka bumalik, sana ayos pa ang buhay ko. Mabilis siyang sumugod sa direksyon ko. Ang talim ng gunting ay kumikinang sa ilalim ng bombilya. Hindi ako nakagalaw sa gulat, pero bago pa man niya ako maabot, isang matipunong braso ang humarang sa harap ko. Isang malakas na pagkakauntog ng mga katawan ang narinig sa loob ng maliit na kwarto. Si Gabriel, hinarang niya ang kanyang sarili para protektahan ako. Ang gunting ay bahagyang dumaplis sa kanyang braso, sapat para punitin ang kanyang polo barong at mag-iwan ng pulang guhit sa kanyang balat. Agad na dumating ang mga security guard na nakabantay sa labas. Pinilipit nila ang mga kamay ni Vanessa
at sa pilitan siyang idiniin sa dingding hanggang sa mabitawan niya ang gunting. Dalhin niyo siya sa presinto. Utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon kahit na may sugat siya. Nakahanda na ang mga dokumento sa Economic Crimes Division. Habang hinihila si Vanessa palabas, panay ang mura at sigaw niya. Donna Esmeralda was left on the floor, staring blankly at nothing, broken beyond repair. Naiwan kami ni Gabriel sa labas. Ang gabi ay malamig, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Kinuha ko ang aking panyo at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Gabriel. Gab, bakit mo ginawa yon? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Pwede kang nasaktan ng malala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Isang kombinasyon ng paggalang, pangangalaga, at isang bagay na mas malalim pa. Nangako ako sa iyo, Miriam. Bulong niya habang tinitiis ang hapdi ng sugat. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo muli. Tapos na ang panahon ng pagdurusa mo. Dahan-dahan kong ipinunas ang panyo sa kanyang sugat. Ang aming mga balat ay nagtagpo. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman ko ang isang munting kislap ng init sa aking puso. Hindi ito ang nagbabagang apoy ng pagnanasa na naramdaman ko kay Carlos noon. Ito ay isang mahinahon, matatag, at ligtas na init. Salamat, Gab, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi lang ang mga kaaway ko ang nawala. Unti-unti na ring naglalaho ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Ang paghihiganti ay natapos na at ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Miriam, please. Ikaw lang ang makakapag-absuelto sa akin. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang site inspectors. Sabihin mo na may go signal mo ang lahat ng ginawa ko. Ang boses ni Carlos ay basag at puno ng desperasyon. Nakaupo ako sa tapat niya. Sa pagitan namin ay ang makapal na salamin ng visitation room sa presinto. Wala na ang makintab niyang buhok. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay ang dilaw na t-shirt ng mga bilanggo. At ang kanyang mga mata ay lubog at napapaligiran ng itim na marka ng puyat at takot. Tinitigan ko siya ng matagal. Pinagmasdan ko ang bawat guhit ng kanyang mukha. Hinahanap ang lalaking minahal ko noon ng higit pa sa sarili ko. Pero wala na siya. Ang nakikita ko na lang ay isang estrangherong naging sakim, naging bulag, at ngayon ay naging isang kaawa-awang anino. Bakit ko gagawin yon, Carlos? Tanong ko ng mahinahon. Hindi ako ang nagpakulong sa'yo, Carlos. Ang sarili mong kasakiman ang naghatid sa'yo rito. Ikaw ang pumili na gumamit ng substandard na materyales. Ikaw ang pumili na dayain ang mga resibo. At ikaw ang pumili na itapon ako nung akala mo ay wala na akong pakinabang sa'yo. Yumuko si Carlos. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa metal na frame ng salamin. Tila sinusubukang abutin ang isang mundong hindi na niya kailanman muling mahahawakan. Naniwala ako sa iyo. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay matatag, pero may bahid ng pait ng nakaraan. Ibinigay ko ang lahat ng ideya ko, ang lahat ng pagod ko, pati ang dangal ng pamilya ko para lang iangat ka. Pero sa sandaling nakatuntong ka na sa itaas, ang unang ginawa mo ay sipain ang taong nagsilbing tuntungan mo. Miriam, please, I was wrong. I was blinded by Vanessa and by my mother's pressure. Pagmamakaawa niya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Pakakasalan kita ulit kapag nakalabas ako rito. Magiging pamilya tayo ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pangalan ng anak ko na lumalabas sa bibig niya ay parang isang insulto. Ang pagkakataong sinasabi mo ay namatay na noong gabing iniwan mo akong naghihingalo sa ulan. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo.
Nandito lang ako para sabihin sa'yo na tapos na. Ang CJ Builders ay wala na. Ang mansyon ay akin na. At ang pangalan mong dati ay tinitingala. Ngayon ay simbolo na ng pandaraya. May kinuha ako mula sa aking bulsa. Isang maliit na bagay na matagal kong itinago sa kaduluduluhan ng aking jewelry box. Ang aming lumang singsing sa kasal. Ang singsing na mura lang at gawa sa simpleng pilak. Ang tanging bagay na tunay na nanggaling sa aming pagsisimula bago siya nalason ng pera. Ipinatong ko ito sa maliit na slot sa ilalim ng salamin. Ito na ang huling piraso ng ating nakaraan, Carlos. Ibinabalik ko na sa iyo. Dahil sa mundong binuo ko para sa amin ni Miguel, wala nang lugar para sa mga bagay na walang halaga. Tumingin siya sa singsing at nakita ko ang tuluyang pagkawasak ng kanyang espiritu. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay naging blangko. Tila tinatanggap na ang habambuhay na kadiliman ng kanyang selda. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng presinto. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa noong nakaraang hakbang. Ang bawat hininga ko ay mas malalim. Pag-uwi ko sa mansyon, dumaan ako sa servants' quarters. Doon, nakita ko si Donna Esmeralda. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan sa labas ng maliit na kwarto. Tulala at nakatingin sa malawak na garden na dati ay pagmamay-ari niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang baso ng tubig. Wala na ang kanyang mga pekeng alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nang makita niya ako, tumayo siya ng mabilis. Akala niya marahil ay bibigyan ko siya ng magandang balita tungkol kay Carlos. Miriam, ang anak ko? Makakalabas na ba siya? Tiningnan ko siya ng may halong awa at pangungutya. Habang-buhay na pagkakakulong ang hiling ng Piskal Donna at sa laki ng ebidensyang hawak namin, walang milagrong makakapagligtas sa kanya. Napaupo muli ang matanda. Ang kanyang baso ay nahulog sa sahig. Nagkalat ang tubig sa semento. Nagsimula siyang magmura, nagsimulang manumbat, pero ang kanyang mga salita ay wala ng talim. Para na lang siyang isang hangin na dumadaan, maingay pero walang kayang itumba. Iniwan ko siya doon. Pumasok ako sa main house at dinaluhan ng aking anak na si Miguel na masayang naglalaro sa carpeted floor ng malawak na sala. Doon ko natanto na ang tunay na hustisya ay hindi lang ang pagpapakulong sa masama. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahan mong maging masaya at payapa sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa'yo. Ang karma nila ay ang makita akong matagumpay habang sila ay nakabaon sa putik ng kanilang sariling mga desisyon. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na humugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming rest house sa Hacienda de la Merced. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang tubo at sampagwita. Isang halimuyak na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa aking kaluluwa. Ang gintong sinag ng araw sa dapit hapon ay yumayakap sa malawak na lupain. Tila isang basbas mula sa langit na nagpapatunay na tapos na ang panahon ng baha at bagyo. Mama, tingnan mo ang saranggola ko. Ang taas na. Ang boses na yon ay ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Tiningnan ko si Miguel sa ibaba, tumatakbo sa damuhan habang hawak ang pisi ng isang makulay na saranggola. Ang kanyang mga tawa ay busilak. Walang bakas ng sakit na pinagdaanan namin noon. Siya ang aking tagumpay. Higit pa sa lahat ng ari-arian at titulong hawak ko ngayon. Ang makita siyang lumalaking malusog at masaya ang tunay na kayamanan na ipinaglaban ko. Ang galing ng anak ko, bulong ko sa hangin, habang ang isang munting namangiti ay sumisilay sa aking mga labi. Naramdaman ko ang paglapit ng isang tao sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang sandalwood na pabango at ang matatag niyang presensya ay sapat na. He really has your spirit, Miriam.
Sabi ni Gabriel. Inilapag niya ang 2 tasa ng mainit na tsaa sa maliit na mesa sa beranda. Salamat sa lahat, Gab. Sabi ko habang humaharap sa kanya. Sa loob ng 3 taon, hindi ka lang naging abogado ko. Naging sandigan ka namin ni Miguel. Tumitig si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Wala yon, Miriam. Karangalan kong makita ang pagbangon mo. You're the strongest person I know. Walang mga mabulaklak na salita. Walang mga pangakong selyado ng matatamis na halik. Ang namamagitan sa amin ay isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng pagmamadali. Isang pag-ibig na binuo sa respeto, tiwala at paghilom. Sapat na sa akin ang malamang may isang kamay na laging handang humawak sa akin kapag ako ay napapagod at isang balikat na maaari kong sandalan nang walang takot na ako ay husgahan. Minsan, sumasagi pa rin sa isip ko ang mga anino ng nakaraan. Balita ko, si Carlos ay nagdurusa pa rin sa loob ng bilangguan at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabaon sa limot ng mundo ng negosyo. Si Donna Esmeralda naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home na pinupondohan ng Phoenix Corporation. Hindi ko siya hinayaang mamalimos sa kalsada, hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil ayokong maging katulad nila. Pinili kong maging mabuti dahil iyon ang aking pagkatao, hindi dahil iyon ang nararapat sa kanila. Ang kanilang karma ay ang katotohanang kailangan nilang mabuhay araw-araw. Na alam nilang ang taong pinakaminaltrato nila ang siya palang tanging sumagip sa kanila sa huli. Pinatawad ko na sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil ang aking puso ay wala ng lugar para sa puot. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayoko nang dalhin sa aking paglalakbay patungo sa kinabukasan. Tumingin muli ako kay Miguel na ngayon ay tinuturuan ni Gabriel na ayusin ang pisinang saranggola. Doon ko napagtanto na ang buhay ay parang pagtatanim. Maaring may mga panahong ang lupa ay tigang at ang ulan ay tila isang sumpa. Pero kung ikaw ay magtitiyaga at hindi susuko, darating ang panahon ng pag-aani. Ang aking paglalakbay mula sa pagiging isang anino patungo sa pagiging isang nagniningning na bituin ay hindi naging madali. Pero sa bawat sugat na natamo ko, doon lumabas ang aking tunay na lakas. Ngayon, hindi na ako ang babaeng humihingi ng pagmamahal. Ako na ang babaeng nagbibigay ng inspirasyon. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng kalayaan at kapayapaan. Tapos na ang kwento ng aking paghihirap. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng aming kaligayahan. Isang kaligayahang hindi na kailanman mababasag ng sinuman. Dahil sa gitna ng lahat ng pait at sakit, natagpuan ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang aking sarili.